So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon, kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo. At magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kung saan i-check mo natin dito kung sino po yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At dito sa listahan mga kabayan, naunguna po si Ma'am Shane Sibal, Divina Dicuaten, Eduardo Cartera, Robel Ferrer Official, and Lori Mamawag. Isya na rin po natin ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiz Galante, Rosette Rowell, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. I-greet rin natin ang happy birthday ang husband ni Ma'am Emily Timaho. Happy birthday kay Sir Eduardo Torres Timaho this coming February 16 mga kabayan. Again, happy birthday. Also, happy birthday kay Ma'am Jessica Alvarez na nandyan sa Macleod, Torel, Davao City. That is greetings from Sir Eduardo Cardera. I-greet rin po natin mga kabayan, syempre ang ating mga early birds. Kasama natin si Barkadahan Forever FM, Army Lagaso, Virginia Lagasca, Maria Cristina If Manimbao. Nandiyan po kasama natin si Rome, Haitsu Araceli Razal, Nieves Banaag, Benz Maglaya. Nandiyan po si Mary Grace Secretaria, Lydia Teriado, Pampong. Nandiyan po si Rose Guevara, Augusto Coderias, Carmelita Ferranen. Nandiyan po si Jelen Quezon and Sir Abner Magbanwa. Okay, so makaabayan ko, before tayo pumunta doon sa mga main topics natin, yung mga major topics natin, meron po akong sasagutin kasi nga meron na pakalat ngayon ng kabubuhan mga kabayan kasi nga yung SWS survey firm, nagpalabas na po sila na, ng rating survey that is December, ang covered po is December 8 to 11. So doon mga kabayan, nakikita natin sa chart na medyo mababa po yung rating ni BBM versus po kay BP Sara. Abay, yung mga DBS na mga vlogger mga kabayan, nagbunyi kaagad. Kaya lang, ito po mga DBS may pakabubo talaga. Bakit Sir Ivan? Kasi po ang ganyan po na format na rating or net satisfactory rating makaabayan, hindi kasi sila naintindihan. Diba meron pong plus? Like for example, kay BBM plus 47, kay BP Sara plus 61, dyan po kay Juan Miguel Zubiri plus 44, at saka kay SMR makaabayan plus 28. Okay, sabi nila, uy, ang baba na ng rating daw ni Pulburo makaabayan, Pulburon daw. Hindi lang naintindihan makaabayan. Kung napapansin nyo po sa baba, di ba merong good, merong very good, meron pong moderate po dyan kay SMR makabayan kasi nga medyo mababa po. Kung napapansin nyo po, kung mag-rating po or merong inilabas po na survey rating itong SWS, minsan kasi makabayan, hindi sila gumagamit po ng percentage, kundi i-round number nila yan, so magiging number na hindi po maging percentage makabayan. Pero alam niyo po, marami kasing nalilito dyan. Like for example, doon ko niya nakita na in-explain ho yan ni Tikia makabayan sa publikos kasi nga si Tikia, tinanong siya kung paano daw kinuha po yung ganitong klase na numbers, samantalang pwede naman daw i-percentage makaabayan. Pero lately lang, hindi na po gumagamit ng ganyan na format si Tikia makaabayan ng publikos po, napapansin ba natin, di ba directly po percentage na kaagad? Kasi nga mga kaabayan, niresearch ko po kung paano to kinuha, ito pala yung magiging plus minus sa previous po na survey na kanilang ginawa makaabayan. Naintindihan ba natin? Like for example, para very easy po maintindihan natin kasi nga para pakisabi lang po, lalong-lalo na
doon po kay Badong Makabayan kasi nga nagpakalat po ng talang kabubuhan tong gunggong na to. Kasi nga meron siyang followers na naglabas po ng ganitong post Makabayan. Before tayo pumunta doon sa formulation Makabayan para maintindihan ho natin. Kasi nga nanggigil ako dito. Ito talagang si Badong. Kasi nga itong mga DBS vlogger nagpapakalat kaagad ng mga fake news which is hindi lang tindihan at ayaw lang explain po sa kanilang mga followers kung paano po nakuha yung 47 na number Makabayan. Okay, ito rong si nangalan po na Van Ebiernas. Siya po isang DDS Makabayan at saka follower po to doon kay Badong. Kaya nga nakita ko ang kanang name doon po sa Facebook live ni Badong. Meron siyang name kasi doon na Van Ebiernas. Kayon, tinignan ko Makabayan ang kanyang post. Kasi buti na lang pag ganun ko, pag scroll ko, nakita ko ang pangalan na Van Ebiernas. Siya pa rin po ay isang follower, isa rin pong viewer doon kay Badong Makabayan. Kasi nga hindi in-explain doon ni Badong. At saka nakita lang nila number na kaagad 47, so naging 47% daw. Hindi naintindihan eh. Sabi dito ni Van Ebiernas, 47% na lang si Apo Polvoron sa SWS survey. Take note, 47% na lang daw. Suspect ako noong sabi ng survey ng SWS, ilamang sa presidential campaign noong 2022 si BBM ay legit yung survey nila noong 70s at 80s daw. Ang rating na approval ni Marcos, legit pa rin ang SWS. Pero siguro ngayong Pebrero 8 kung saan 47%, inulit pa naman na lang yung batugan na hindi mapagkakatiwalaan ang survey na yan, suspetsa daw niya Makabayan. Okay? So, babalikan ho natin. Ito pong formulation po ng SWS na kung saan, para sa akin, SWS, sana wala kayong gumawa po ng ganitong klase po na format kasi hindi yan mantindihan. Dito po, kung explain po dito Makabayan, meron kasing formulation sa baba kung paano na nakuha yung net satisfaction rating. Net figures, percentage satisfied minus percentage dissatisfied Makabayan. At saka after that, gin-round nila into numbers na lang. So, hindi na po yan magiging percentage. Okay? So, para madali ho natin maintindihan, ganito kasi Makabayan. Like for example, yung SWS, kumuha sila ng survey from December 1 to 7. Like for example, out of 100 katao Makabayan. Out of 100, para very easy po maintindihan, ang nakuha doon BBM, 50. Okay? So, 50 Makabayan. Then, on the next survey, sa December 8 to 11, nakuha si BBM ng 97. Okay, so 'di ba 50 nung una, and after that naging 97. Ang ibig sabihin Makabayan, maging plus 47. That is parang minus plus minus diyan sa previous po nila na survey Makabayan. Okay? Nagets ba natin? Magiging plus 47. Ang ibig sabihin, hindi po bumaba yung survey BBM bagkus merong na-add po na tao na nag-trust po kay BBM Makabayan or mismo sa Marcos administration. Gets na ba natin? Ganon po. Bakit ko nalaman? Kasi in-explain ho yan ni Tikia Makabayan. Pero sana po sa SWS, hindi ganyan sana ang gagamitin ho ninyo na survey kasi hindi ho niya maintindihan ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga bobo talaga. Yung mga nauto po na mga DBS na mga vlogger Makabayan. Ito kasing si Badong, ito sa koteng gonggong na to eh. Sabi ba niya, ay tingnan nyo ngayon, ang survey no, ni Bibi Sara, ang taas, tinambakan daw si PBM. Tinambakan, well, hindi naman problema yan. Bakit? Hindi naman kasi naging minus Makabayan. Ang problema kapag minus, yan ang problema. Pero plus, ang ibig sabihin na dagdagan Makabayan. Okay? So, para pa rin maintindihan lahat, kasi meron silang inilabas din po na survey Makabayan. So, like for example, yan po maintindihan natin. Napapansin niyo po sa Big Trust, PBM 73 and sa BP Sara 78, di ba Makabayan? Ang ibig sabihin, yan po ay percent. Wala kasing plus Makabayan. At sa nakita ko rin po doon sa ibang mga pinost po na mga Marcos vlogger, ang Big Trust or trust rate ni BBM is 73%. Kay BP Sara 78%. So ang ibig sabihin, this is percentage Makabayan. Hindi po yan plus, yung plus minus po na parang format na formulation nila Makabayan. So dapat ganyan. Sana po sa SWS panawagan ko, idritso nyo na po ng ganun po na format, yung percentage para maintindihan lahat. Okay? Pero alam nyo Makabayan, nakikita ko kasi sa ibang survey firm, ang SWS lang po parang nagstay na ganun po na form Makabayan. Which is para sa akin, hindi maganda yan kasi hindi po maintindihan. Pero ito po yung good news kasi hindi po nag-minus yung survey kay BBM
PBBM. Yung net satisfactory value ni PBBM hindi naman po nag-minus. Bagkus, merong plus mga kabayan, meron pong na-add. Pero siyempre, kung makikita natin na merong good, merong very good, kasi nga, under po sa category, yung siguro yung plus 50 ba yata or plus 60, hindi ko lang sure eh. Baka siguro from 1 to 60, that is very good mga kabayan. So probably 61 pataas, that is very good na according po sa SWS na survey. Okay? So that is good news mga kabayan. Huwag kayong maniwala dun sa mga ibang mga gunggong na mga vlogger mga kabayan. Hindi kasi nila i-explain ho yan. 'Di ba? Kasi gusto nila na siyempre maganda po tingnan yung kabila mga kabayan, pero bagkus good news pa rin ho yan kasi merong na-add po na mga nag-trust po kay BBM. Okay? So good job po kay BBM and good job po sa Marcos administration. Ngayon ba dong? Kasi nag-una-una ka, meron po nakita na survey rin po na ginawa ng SWS mga kabayan na kung saan maraming Pilipino po na pabor dito na gusto mag-proceed ang ICC na mag-investigate po tungkol dito sa drug killing or drug war nangyari sa Pilipinas mga kabayan. So as per the SWS survey, from December 8 to 11, the ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. Ang nag-approve mga kabayan, nagulat. 53% po. 53% ang nag-approve yan. Ang disapprove, siyempre yung mga DBS ng mga vlogger mga kabayan, only 21%. Ang undecided, 26%. So ang ibig sabihin mga kabayan, majority po sa ating mga kabayang Pilipino, gusto nila na papasukin po yung ICC sa Pilipinas. 'Di ba? Pero hindi yan pinag-usapan ni Badong mga kabayan. Ayaw nila eh. Kasi nga, siyempre ayaw nila kasi nga yung malinitikan dito, yung kanilang politiko na sinusuporta mga kabayan. Well, honestly, suportado ko rin po si FPRD. Totoo naman talaga kasi ako po'y galing po sa DDS mga kabayan. Alam ho yan na mga old natin na mga viewers dito, suportado po ni Sir Ivan yung mga Duterte. Di ba? Galing kasi ako doon mga kabayan. Pero siyempre, si PBBM na ngayon, yung nakaupo, dapat suportahan natin ang Pangulo. At sana rin po sa mga Duterte, suportahan natin ang Pangulo. Kasi nga kapag mag-success po ang ating Pangulo, si PBBM, success po yan ng lahat mga kabayan. Kasama na sila doon. Pero alam ho natin kung sino po yung totoo nating kalaban, yung mga salot ng lipunan, yung mga pink at saka yung yellow mga kabayan. So dapat bantay-bantay tayo at dapat tayo po ay magka-unite. Ang problema lang kasi sa mga Duterte, kinontra nila si PBBM mga kabayan. Okay? So dapat protektahan po natin si PBBM at normal talaga yan. Kasi nga si Sir Ivan, gusto ko talaga ito na mag-success po ang ating Pangulo kasi kasama tayo sa success po ni PBBM mga kabayan. Kapag uunlad po yung Pilipinas, gaganda ang Pilipinas, well, gaganda rin po ang buhay ng mamayang Pilipino. Dapat hindi hilain. Dapat hindi natin sisiraan mga kabayan at gagawa tayo ng kaplusugan kasi nga tayo rin po ay maapektuhan mga kabayan. Diba? Kaya nga talagang full force tayo ngayon at force support tayo ngayon kay PBBM kasi tayo po ay nag-ambisyon po na gaganda ang buhay natin sa Pilipinas. So, Badong, naintindihan naman natin, gonggong ka talaga eh. Dapat, sana papasukin na yung ICC. Bakit? Wala namang problema kung ipapasok po yung ICC sa Philippines mga kabayan. Kasi nga, makikita natin dito kung guilty ba talaga si FPRD or hindi. Diba? Bakit naman sila matatakot? Kung sakaling, kung isipin dito ni FPRD na wala siyang ginawa or wala siyang nagawa to na masama at hindi po against sa human rights, well, bakit naman sila matatakot mga kabayan? Diba? Mag-investigate na naman yung ICC. Diba? So dapat, okay, ako, botong-boto talaga ako na ipapasok po yung ICC sa Pilipinas. Buti na lang si PBBM napakabait mga kabayan. Diba? Iniisip niya pa rin yung mga Duterte na despite dito sa mga ginagawa mga kabulusugan, inaapakan po ang pagkatao ng mga Marcos, si PBBM, pero nagkimkim ba siya ng galit mga kabayan? Diba? Wala talaga. May narinig pa tayo kay PBBM na bumanat sa mga kabayan. Diba? Tungkol na po doon sa fentanyl. Anyways, ang fentanyl, totoo naman talaga yun eh. Diba? Okay. So, naintindihan natin mga kabayan. And again, Badong, mag-study naman tayo ng konti. Okay? So, pag-isipan naman natin. So, before na mag-jump mga kabayan, siyempre mga kababayan, i-greet muna natin ang ating mga kababayan po. Of course, ang ating mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin mga kababayan ang mga pilangga natin na mga Marcos loyalists. At
At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How to makababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much to returning viewers, mga supporters ni Sir Ivan, mga Sukids ting channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers. Mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so pasensyahan niyo po sa Sir Ivan makabayan. Medyo uminit ka agad eh. Nanggigil kasi ako. Ito kasing padong pasaway makabayan. Okay, so before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga balita at meron rin pong isang paninira pa rin makabayan, kamaritisan po ng mga DBS vlogger at doon rin po sa mga anti-Marcos makabayan. Well, anyway, sasagutin natin sila mamaya. Pero dito muna tayo sa good news na kung saan si BBM, I think nakita ho nating lahat na nag-exercise po si BBM makabayan. Nag-workout as in, parang ngayon ko lang nakita si PBM nag-workout na yung matagal talaga nakita na video makabayan. Kasi si PBM, meron siyang mensahe para po sa mga singles kasi nga malapit na po yung Valentine's makabayan. Sa for more details, let's watch this. Ilang araw na lang at Valentine's Day na, may paalala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan para maprotektahan ang ating puso. Sa ibinahaging Instagram reel ng Pangulo, binigyang din niya ang pangalaga sa sarili ngayong Feb-ibig. Marapat lamang aniyang pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng buong katawan at ng ating mga puso, lalo na kung single ka. At sakaling may tanong ka naman kaugnay sa iyong love life, maaari mo nang itanong yan mismo sa Pangulo. Malay mo ikaw ang mabibigyan ng love advice ng Presidente sa kanyang susunod na vlog. Ay mas maalaga sa kanyang kalusugan. Kaya't ngayong buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Alagaan natin ang ating mga puso dahil wala nang ibang mag-aalaga dyan kung hindi ikaw lang, lalo na kung single ka. Good news po sa mga single na empleyado ng General Luna LGU sa Quezon. Magbibigay kasi ng 2 araw na stress leave para sa inyong lokal na pamahalaan bilang pangangalaga sa inyong mental at emotional health. Lalo na kung magba-Valentine's kang mag-isa. Yan ang ulat ni Benji Durango. Mapapasana all ka na lang talaga sa mga empleyado ng General Luna, Quezon LGU dahil ang mga single doon na naabutan ng Valentine's Day na mag-isa, granted ang special stress leave ninyo. Base ito sa Executive Order No. 090/2024 na binibigyan ng 2 araw na bakasyon ng mga lonely ngayong araw ng mga puso. Naunawaan daw ng General Luna ang pangangailangang mental at emotional health para sa productivity at satisfaction ng isang tao. Kaya pwedeng mag-leave sa February 15 at February 16 ang mga single. Kahapon ito pinost sa social media. Agad naman itong inulan ng komento. Ang commenter na ito, maghiwalay daw muna mga magjojowa sa munisipyo para may leave. Ang isang ito, hindi jowa kundi pang-date naman ang problema. Abay balak pa yatang hingin kay Yorme. Tuloy ang mga tambay na single, nagtatampo tulad ng isang ito. Kahit dito sa Maynila, kumalat ang balita. Sabi nila, sana all nga. Masaya po kasi makapagpasyal kami sa mahal ko sa buhay. Po may time po ako makapag-relax. Mabibigyan ng pagkakataon na makapag-unwind. Malaking bagay na yun sa akin bilang manggagawa po. Sasagutin na raw ni General Luna Mayor Matt Erwin Florida ang pasahod sa kanila. Hindi na ito kukunin pa sa pondo ng munisipyo. Double pay naman para sa mga mas pipiliin na lang na magtrabaho kesa magmukmok dahil sila'y bigo. Wow, sana all! Well, siya nga pala, sino dito yung single makabayan? Please comment down below para makita ho natin yan. I think marami pong mga single dito. So anyways makabayan, ay maganda ho yan na programa. Yung inisyatibo po na ginawa ng mayor dyan sa General Luna. Sana gagayan ho yan ng ibang mga mayor makabayan. Pero kapag meron dito, magkakaroon dito ng ganun po na klase na programa sa makabayan na yung stress leave nila kasi nga daw sa mga single makabayan. Dapat okay yung ginawa nila na hindi po kukunin yung pondo doon sa pera po ng bayan. Dapat mismong bulsa ng makabayan kukunin yan. Okay? So okay dyan, as long
Pilipinas, hindi po gagamitin yung pera ng bayan makabayan. So sayang, no? Ganda no? Swerte yung nandyan sa General Luna eh. Sana all over the Philippines na lahat ng mga LGUs sa iba't ibang lugar, sana pwede naman gagawin. Okay naman ho yan. Ulitin ko lang po, hindi na po gagamitin dito yung pera ng bayan. Okay, so for the mga kaabayan, meron kasing good news na kung saan meron kasing joint program ang Pilipinas, ang DNR at saka yung NASA makaabayan. Kasi ang NASA, pumasok na nga pala sila sa Pilipinas kasi nga gagawa ho dito ng research, scientific research kasi nga alam ho natin na talagang grabe na yung pollution sa Pilipinas. Well, not all sa Pilipinas na area makaabayan, specifically doon na po sa mga area ng cities. Alam ho natin yan, di ba? Parang polluted na talaga. Kahit nga maglakad ka dyan sa labas makaabayan sa city, di ba medyo merong maitim nga ating ilong makaabayan, merong itim. Ang malaki nga yung kulangot eh. Umitim kasi nga polluted po ang ating air. So ang plano po ng NASA makaabayan, tutulong sila ito sa Pilipinas, magkaroon po ng scientific research para matest nila kung grabe na ba yung pollution dyan sa Pilipinas, particularly po sa Manila or sa area, para alam ho natin ang ating gagawin makaabayan. Sa for more details, let's watch this. 7 milyong tao ang namamatay sa buong mundo kada taon ng dahil sa air pollution. Bilang bahagi ng mga hakbang para labanan ito, nakikipagtulungan na ang Pilipinas sa National Aeronautics Space Administration o NASA ng Estados Unidos para surin ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa bansa. Iyan ang ulat ni Clazel Pardilla. Naka-face mask pa rin si Ellen tuwing lumalabas ng bahay o pumapasok ng trabaho, pero hindi na para makaiwas sa COVID-19. Kasi po yung pollution, yung alikabok at saka yung pusok ng kalsada, hirap huminga. Na nasinghot mo. Tapos nangangati yung lalamunan mo, tapos inuubo agad ako. Ang inaayawang polusyon ni Ellen, bahagi na ng buhay ng traffic enforcer na si Alvin. Bilang traffic enforcer po, nasa gitna po kami, kaya masasalo po namin lahat ng mga usok na mga sasakyan. Masasanay ka talaga. Ayon sa Manila Observatory, 7 milyong tao sa buong mundo ang namamatay kada taon dahil sa polusyon sa hangin. Kasama sa bilang na ito ang mga Pilipino. In the Philippines, that's about 100 people per 100,000 people die each year due to air pollution. Sabi ng Health Department, ang cancer sa baga ay hindi lamang nakukuha sa paninigarilyo kundi pati sa polusyon. Alam din natin na may contribution ng air pollution, pangunahin ding dahilan sa mga respiratory diseases. May 138 air quality stations sa lupa ang Department of Environment and Natural Resources. Pero hindi ito sapat para alamin ang lawak at tindi ng polusyon sa hangin sa ating bansa. Kaya ang Pilipinas lumahok sa isang scientific research flight ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Estados Unidos. Ito ang Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality Science Mission. Pagsasama-samahin ang mga datos na makakalap sa himpapawid, satellite air quality model at monitoring and research observation. Mula February 1 hanggang 15, lilipad ang 2 research aircraft sa Pilipinas. Napasok ng aming team ang isa sa 2 tinatawag na flying laboratory. Ito ang DC-872 aircraft, ang flying laboratory ng National Aeronautics and Space Administration. Lilipad ito sa Metro Manila, Ilocos Norte, Cebu at Palawan para kumuha ng sample sa hangin. Lula nito ang mga makabagong teknolohiya na susukat, tutukoy at aaral sa polusyon sa hangin sa ilang lugar dito sa ating bansa. If you take this DC-8 low altitude, you're getting the air molecules themselves. And as they go through and they go through a particular piece of the air, they'll cap off that air cylinder and then they'll store that air cylinder and analyze it. Spectrum gaseous compound, maliliit na particle at meteorological variable ang target kolektahin at pag-aralan. We can provide direct measurements of how much pollution is coming from different sources, and that's one of the primary inputs to the air quality forecasting models. Bukod sa polusyon sa hangin na ibinubuga ng mga factory,
sasakyan at iba pang sektor, makikita rin ang transboundary pollution mula sa ibang bansa na napupunta sa atin. Katuwang ng NASA sa pag-aaral ang DENR, Philippine Space Agency at iba pang eksperto. Pagsasama-samahin ang mga datos na makakalap sa himpapawid, satellite, air quality model at monitoring and research observation o nakapwesto sa lupa. We have ground-based instruments that actually measure air quality. What this mission is going to do is measure what's in between. We don't know how the particulates and the different pollutants that are being emitted actually transport and interact with each other in between. We'd like to understand the interaction between pollutants, greenhouse gases, and climate change as well. Ang resulta ng pag-aaral ay gagamitin ng DNR sa paggawa ng mga pulisiya na makakabawa sa air pollution. Targeting makapagbigay ng impormasyon sa publiko at iba pang ahensya ng gobyerno kung paano matutugunan ang naturang problema. What we are wanting to do with this mission is understand all that is going on as it's seen from space. We need to understand in order to have policy and regulation that is evidence-based regarding public health, regarding industrial compliance, regarding, of course, the general ecosystem preservation and conservation that we're Naniniwala ang DNR na ang paglahok ng Pilipinas sa ganitong pag-aaral ay hindi lamang pagsunggab sa mga advanced technology ng ibang bansa, kundi pagpapaigting ng collaboration at data sharing sa iba pang bansa. Katahok din sa research flight ang Malaysia, South Korea at Thailand na magtatagal ng 8 linggo. Honestly mga kaabayan, totoo lang be realistic tayo, napakahirap talaga sugpuin po or gagawin po ng paraan yung air pollution dyan sa syudad area mga kaabayan. Totoo naman talaga mahirap po yan. Kasi nga, di ba, siyempre sa syudad, maraming trabaho dyan mga kababayan natin at saka marami pong mga factories. Siyempre, ang isa na po sa solusyon dyan, tatanggalin po yung factory dyan sa syudad mga kaabayan. Kasi yung factory, di ba, maraming usok talaga yan. And aside from that, yung mga bihikulo natin, nagbubuga kasi yan ng mga usok ng mga maitim makabayan. Kaya nga yung yung DOTR natin, kaya gusto nila na isulong talaga yung yung POV modernization. Kasi nga yung ginagamit po ng mga modernized po or mga modern na ngayon ng mga bus, mga electronic sa makabayan, hindi na gagamitan po ng gasolina, kundi ang iba kasi makabayan, meron pong isang bus na electric na po. So kapag electric, ma-minimize po dito yung yung buga na maitim po mga kabayan or wala na talaga. Kaya nga yung mga ibang tao, alam nyo po, na mas prefer po nila na siyempre doon na lang po sila sa probinsya kasi sa probinsya hindi po masyado doon na polluted mga kabayan, lalong-lalo na wala pong factory dyan sa probinsya at saka marami pong puno sa probinsya makabayan. Maganda talaga mamuhay doon sa probinsya pero kaya lang ang trabaho natin nandyan kasi sa syudad makabayan at marami pong oportunidad na na trabaho dyan sa syudad. Pero siyempre ang disadvantage dito kailangan talagang humigo po ng air polluted makabayan. Pero nga natawa ko doon sa sinabi po ng yung traffic enforcer. Sabi nila sa katagalan daw parang masanay lang makabayan. Pero alam niyo po, masanay ang ating ilong. Pero ang ating lung makabayan, ating lungs, hindi naman yan masasanay sa katagalan yan, talagang meron yang bad effect. Kaya nga maraming nagkasakit po ng lung cancer. 'Di ba? Ang iba sasabihin natin na yung tao na yan hindi naman nanigarilyo, pero dahil yan sa air pollution makabayan. So sana po diyan sa syudad, ang isa po sa gagawin diyan, kung hindi man matatanggal yung mga factory, of course hindi yan tatanggalin makabayan kasi nga maraming kababayan natin ang mawalan po ng trabaho. So ang gagawin dito makabayan, damihan na lang po yung puno dyan sa urban areas. Diba? Yan naman talaga yung solusyon dyan At saka, I don't know kung anong plano dito ng NASA at saka ng gobyerno natin. So hopefully, makakuha tayo ng update dyan makabayan kasi nga yan po ay napaka-importante talaga. Kasi nga, ang pinag-usapan dyan, yung buhay po ng tao makabayan, marami pong namamatay every year dahil po sa lung cancer, dahil dulot ho yan sa air pollution. Okay, isa rin po sa good news makabayan, di ba naibalita na ho natin dito na yung mga kababayan nating OFWs na nawalan po ng trabaho dito sa Saudi Arabia dahil nga nag-close po ang kanilang kumpanya, unti-unti na pong nakatanggap po ng kanilang compensations. Di ba? Nabalitahan natin yan kahapon. So mga kababayan, dahil yan nabalitaan po ng mga
mga kababayan nating OFWs, talagang napapasalamat sila sa Marcos Administration, napapasalamat po siya kay PBBM. Pero sana lang po sana lang po na i-include po natin sa ating pasasalamat si Secretary Toots Ople. Kasi isa rin po siya ito sa talagang pinaghirapan niya mga kababayan, talagang ipinaglaban ho yan para po makatanggap po ng compensations yung ating mga OFW po na nawalan po ng trabaho dahil nag-close yung kanilang kumpanya. Okay? So for more details, let's watch this. Dahil sa pagsisikap ng administrasyon, abot kamay na ng ilang OFW na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia ang inaasam nilang kompensasyon matapos ang halos isang dekadang paghihintay. Nagbabalik si Mela Las Moras. Pinasalamatan ng mga mambabata si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan dahil sa kanilang pagsisikap na matanggap ng mga overseas Filipino worker ang naaayong benepisyo para sa kanila mula sa Saudi Arabia. Ito yung mga OFW na nawalan ng trabaho dahil na-bankrupt ang pinagsisilbihan nilang Saudi Arabian construction companies noong 2015 at 2016. At nito lang Martes, inanunsyo ng Pangulo na sa wakas umarangkada na ang distribusyon ng kanilang back pay alinsunod sa pagkasunduan nila ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Nasa higit 1,100 indemnity checks na ang naproseso na nagkakahalaga ng halos 870 million pesos. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, magandang balita ito lalo na para sa mga displaced OFW na halos isang dekada rin ang hinintay. Nagpapasalamat tayo sa mga opisyal ng ating mga ahensya sa pagkilos upang maisakatuparan po ito, lalong-lalo na po sa mahal nating Presidente Ferdinand Marcos Jr. or President Bongbong na masugid na nagbantay upang tuparin ng Saudi Arabia ang kanilang pangako na aayusin na po ang problema sa back pay ng ating mga OFWs. Si Kabayan Party List Representative Ron Salo naman na pinuno ng House Committee on Overseas Workers Affairs, bukod sa pagpapasalamat sa Pangulo, binigyang pugay din niya ang magandang international and diplomatic relations nito sa Saudi Arabia na siyang naging susi para makamit ang tagumpay na ito. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Migrant Workers, kinilala rin ni Senador Raffy Tulfo ang presidente, gayon din ang Saudi Crown Prince sa kanilang malasakit at pagtulong sa ating mga OFW. Okay, so isa na pong ibig sabihin niya ng mga kababayan, hindi po natutulog ang gobyerno natin. Nagtatrabaho po yung Marcos Administrations na yan po italiwas po sa mga sinasabi po ng mga anti-Marcos, ng mga DBS na tulog daw lagi ang ating Pangulo, si PBBM. Hindi tulog, lagi ho yung nagtatrabaho mga kababayan. 24/7 ho yan na iniisip po ni PBBM kung paano po matulungan ating mga kababayan, paano po mapalago ang bansang Pilipinas. Okay? So dahil po dyan sa mga anti-Marcos na yan, magunggong kasi yan hindi kasi nila tinitingnan po yung magandang nagawa ng ating gobyerno. So before na mag-jump mga kababayan sa ating next topic, papunta tayo dun sa mga mainit na mga issues. I-shout out natin, nandiyan kasama natin si Mariola Marcelo. Hi to Joyful Pinay, nandiyan po si Sagittarius, Merly Pasquito, hi to Matt Romeo, Maria Victoria Vasquez, Rodolfo Rabor, hi to Edeth Liporada na nandyan sa Hong Kong, hi to Helen Cabayao, Margarita Alunar, nandyan po si Ashen, hi to Vani Yap, Evelyn Garcia, nandyan po si Nestor Potian na nandyan sa Norway, and hi to Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. Okay, so mga kababayan, babalikan na po natin yung issue po na bakbakan ni Senator Raffy Tulfo at saka ni Secretary Galvez. Di ba nag-react na po yung mga ex-NPA? So ngayon mga kababayan, tinanong rin po ang kanyang kapatid po ni Senator Raffy Tulfo na si Ben Tulfo mga kababayan, kasi nga ang kanyang mga followers, ang kanyang mga viewers, siguro sa tingin nila na hindi na po nagustuhan yung style po ni Senator Raffy Tulfo na ginagawa, for example dyan sa mga Senate hearing, na kung saan ang kanilang resource person parang inakusa na kagad na guilty makaabayan or merong nangyaring corruption. So tinanong po at talagang kinuyog po ng mga messages, mga questions kung ano ba ang masasabi dito or ano ba ang pwedeng gawin dito ni Ben Tulfo para sa kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo makaabayan. So for more details, let's watch this. Marami ang nagpaparating ng kanilang mensahe sa akin. Mga followers namin, subscribers namin, mga kaibigan namin.
Iisa ang kanilang sinasabi. Tumingin daw ako ng diretso. Diretso sa Senado. Pansinin ko raw. Pansinin ko raw. Yung pinagagawa ni Senator Raffy Tulfo sa mga resource person na naimbitahan sa Senate hearing. Ayaw ko sanang patulan o pansinin, kaya lang dumadami. Ang mga mensahe na to, nagtataka ako, bakit sa akin? Why me? I'm not the senator of the land, I'm not the one on issue, I'm the brother. Kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan, subalit naintindihan ko dahil nasabi nila Tulfo matatapang. Ngayon, hindi ako pwedeng manahimik. Pues sasagutin ko. And sasagutin ko ng maigi to, and I want you to listen carefully. Listen closely. And listen good. Subalit, itong ginagawa ni Raffy, politiko. Politiko na si Raffy. Pinasok niya ang larangang ng politika. Ako, si Bitag. Nasa larangan ako ng media, the fourth estate. Hindi ako politiko. I'm sure, alam ni Senator Raffy, the greater purpose of being a senator in the country. I believe in the Almighty God, that God placed my brother there. The question really is, does my brother, the senator, think the same way as I do? My answer is, I don't think so. Ngayon, ito pang tanong sa akin, kamakailan, tama raw bang ginawa ng kapatid ko kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr.? Ang pag-aakusa at paggamit ng salitang corrupt, masyadong malakas siyang salita na yan, sa organisasyon ni Carlito Galvez Jr. You need my straight answer? I don't agree with the senator. My brother. That's my take. No. Believe it or not, take it or leave it, I don't care. I already stated my point. Ngayon mga boss, naniniwala po ako, may kasabihan po tayo. The burden of proof is with the accuser and not with the accused. Nag-aakusa ka, inaakusahan mo, ikaw ang magpapakita ng ebidensya laban doon sa taong inaakusahan mo. Naniniwala po ako roon. Naniniwala po ako sa sinasabi nila na baliktad na ata. Aakusahan mo. Pagkatapos, ang patunay ay doon sa taong inaakusahan mo. Bali, yung nag-aakusa, kinakailangan may mga ebidensyang patunay na. Right in your hand. Ang nangyari, eto po ano? We're supposed to have the legal jurisprudence na magsasabing you are innocent until proven guilty. Nabaliktad, boss. Nangyari, you are guilty until proven innocent. Now, tanong niyo siya, hindi ako. Iisa ang apelyido namin. Magkaiba ang prinsipyo. Iba si Ben Tulfo. Iba ako, si Bitag ako. Sakaling ako sa sitwasyon na kung saan kinaroroonan ang kinatatayuan ng Estado ng aking kapatid, anong estilo ko? Iba. You can take it to the bank. Okay, so ano ba ang aking nakikita ito mga kabayan sa kanyang statement? Kasi nga, alam nyo, nag-expect kasi yung kanyang mga viewers, kasi nga, tinignan ko po ang kanyang mga comment mga kabayan dun sa, sa channel account po ni Bitag. Nag-expect kasi sila na pagsabihan po ni Bitag, ni Ben Tulfo, ang kanyang brother mga kabayan, si Senator Raffy Tulfo. Pero kung papansin natin, at saka intindihin natin, hindi naman niya pinagsabihan mga kabayan, sinabi niya lang kung ano ang kahinatnan sa sitwasyon na yon or anong nangyari sa sitwasyon na yon. Pero hindi naman niya sinabi na sana i-advise naman niya mga kabayan. Pero I understand Ben Tulfo nga, siyempre, brother niya yun mga kabayan, he respect po sa style po ni Senator Raffy Tulfo. At saka alam niya mga kabayan, brother niya pa rin yan. So, siyempre, he respeto niya at ayaw niyang makialam dito sa style po ni Senator Raffy Tulfo. Pero,
kapag naramdaman niya na tatakbo po na bilang presidente this coming 2028 ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo, dapat i-advise niya. Dapat unti-unti po nababaguhin po yung style ni Raffy Tulfo kasi nga sa mata po ng tao at majority po ng kababayan natin na nakikita po yung style ni Raffy Tulfo, hindi po nagusto sa kanyang sama kababayan. Dapat aralin dito ni Senator Raffy Tulfo ang pagiging statesman. Dapat ganun mga kababayan, kung may plano siya na tatakbo po ng presidente this coming 2028, dapat babaguhin niya. Pero maraming kasi nakaramdam mga kababayan, pati nga kung magbasa-basa tayo sa kanyang mga followers, sa kanyang mga viewers, marami talaga dito na gustong i-push po si Senator Raffy Tulfo na tatakbo na presidente this coming 2028. So sabihin ko na dito, sa ngayon pa lang, kung may plano siya na tatakbo po bilang presidente, unti-unti na niyang babaguhin ang kanyang style mga kababayan. Okay. So anyways, jump tayo sa ibang usapin mga kababayan. Meron kasi akong nakita na Calio survey. Ito ang ginawa po ni Vincent Tabigi, na kung saan meron siyang na-meet na isa pong loyalista mga kababayan. Doon po sa kanyang questions kung ano bang masasabi dito sa ginagawa ni PBM, okay ba sa kanya, at saka hanggang dumating po sa questions kung ano daw ang kanya masasabi tungkol doon sa sinabi po ni Basti Duterte na gusto niyang paresignin si PBM. Alam nyo, sumabog mga kababayan. Sa for more details, let's watch this. Tanong namin, sino yung binoto mo? Siyempre, BBM. BBM. So, kasi naabutan ko po yung panahon na ng tatay niya, naabutan ako noon. 12 years old ako, naabutan ko yung napakagandang pamalakad noong araw. Kasi magaganda yung mga livelihood niya noong araw, naabutan ko yun. Si Apo Lakay, naabutan ko yun. Kasi 1970, pagdating ng 81, 82, may isip na ako noon. Ang bigas noon, nasa 10 centavos ang kilo noon. Mura. Inutusan ako ng nanay ko, bili ng bigas, piso. Ang dami ko na nadalang bigas. Kaya, ang binuto ko talaga, sulit kami for the family, BBM. Kasi isang empleyado po, yung tatay ko, nanay ko, doon sa manufacture ng asukal, na pagkano ni Apo Lakay. Apo Lakay. Kaya sulit BBM. Marcos, solid Marcos. Solid Marcos kami. Kaya naniniwala ba kayo na sabi ng karamihan, wala daw nagawa ang ating presidente? Sila may sabi. Pero sa nakikita ko, napakaraming nagawa po ni BBM sa pagkangayon. Sila lang ang tumitingin na walang nagagawa. Silang walang nagawa, pero si BBM napakaraming pong nagawa. Opo. So sir, tanong ko pa, payag ka ba na mag-resign daw si PBBM? Sabi daw po kasi nung anak ni former President Duterte na mag-resign na lang daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, hindi ako papayag na magre-resign si BBM. Sila na lang magre-resign. Wag si BBM. Kasi may chance pa tayo na marami pang magagawa si BBM na proyekto dahil 2 years pa lang eh. Dapat nga bigyan natin sa mahabang termino para maresolusyonan po ang problema ng bansa eh. Katulad ng tatay niya, mahaba ang naging termino. Di ba na maganda ang ekonomiya ng bansa natin? Dapat siyang dapat bigyan ng mahabang termino para masolusyonan yung problema ng bansa. Hindi yung puro paninira. Di nila nakikita ang ginagawa ni BBM, yung nakikita nila yung sa kanila lang, puro yung kay BBM. Kung suriin mo, napakarami pong nagawa. Katulad po ng alin? Katulad na po yung mga proyekto ni BBM ngayon na sa agriculture, sa transport. Sir, bilang driver sir, anong masasabi niyo dun sa transportation? Yung modernization, ayan. Yung masasabi ko doon sa modernization, aprubahan ni BBM yung local manufacture na modernization. Pero sa consolidation, di ako totoo. Pero sa modernization, yun po ipatuloy niya yung, aprubahan niya yung manufacture na lokal na modernization na jeep. Para yung kultura ng Pilipino hindi maalis. Sir, hindi po tayo doon sa China. Sir, ano po masasabi niyo na ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon? Alam ko, lalo maghihirap po yung Mindanao. Kasi alam mo kung bakit? Wala naman po makukuha ng pundo ang Mindanao eh. Nandito ang pundo sa NCR eh. Tapos magbubukod sila, saan naman sila mamiresyon? Dito pa rin sa NCR. Kaya karapat dapat, huwag ibukod yung Mindanao. Kasi mahirapan lang ang taong bayan yan eh. Dapat talaga, isama na lang. Magkakaisa ako, ano hindi kaya ng gobyerno,
sumasang-ayon na lang sa kasi para po sa kabutihan natin lahat yan. Magsama-sama tayo, tulungan tayo. Hindi yung puro tayo kanya-kanya ganito, ganon. Dapat tulungan tayo lahat para umunlad yung ating bansa. Opo. So ano naman po ang masasabi niyo sa mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, ang masasabi ko doon, parang hindi maganda eh. Talagang hindi maganda rin yung paninira na kay Bongbong Marcos eh. Kasi lalo na yung mga ibang ano dyan, ibang vlogger, puro lang paninira. Yung ginagawa ni BBM, yun hindi na pinapakita, yung sa kanilang pinapakita. Eh dapat, iparehas nila kung pakita, katulad sa atin. Kung anong nagawa nila. Eh, napakita natin, dapat ipakita na nagawa ni BBM. Kasi puro na paninira, di maganda yan na puro paninira, dapat magtutulungan. Hindi yung puro na lang pangungutya. Ay, tigil na yung pangungutya na yan. Kung ano-ano pinagsasabi kay BBM, wala yan. So, sir, ano naman masasabi niyo sa kalagayan ngayon ng Hindi ko masasabi eh. Kasi parang dapat talaga harapin niya yung problema niya. Hindi naman dapat ano yan eh, kakatago kung wala siyang kasalanan. Harapin niya. Huwag niya itatago. Kasi pangit yung itatago yung problema na yun. Dapat harapin niya para mapatunayan sa tao na wala siyang kasalanan. Mensahe mo rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe ko kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy niya lang yung ginagawa niya. Dahil nandito pa rin kami, suportado kita. Mr. President. Okay, so nagustuhan ba natin ang sagot po ng ating kababayang loyalista makabayan? Please comment down below. Saka honestly, hindi man talaga nakatulong po yung mga paninira makabayan. Pero aminin natin na wala talagang perpekto po na gobyerno. Pero kapag dumagdag ka pa dito sa problema, dahil ka ngainira dito, na instant po yung ibabalita natin yung ano na yung estado ng gobyerno natin, ano bang mga programa, o ano ba yung mga plan po, mga future plans po na projects ng gobyerno natin, at ano na ang ginagawa ng ating Pangulo, dapat ganun po ating ibabalita para alam po ng ating makabayan na hindi po well-informed makabayan. Yung lagi pong nainira, yung mga anti-Marcos, mga DDS, sila po ay dumagdag dito sa pabigat po sa problema sa Pilipinas. So before na mag-jump po sa ating next topic makabayan, isa more natin. Hi to Ma'am Carclia, nandiyan po si Sensitive Beer, Redler, Trexie, Sir Lowe, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Pool, Ma'am Milans, nandiyan po si Simply Tokes. Hi to Lely, Carmen, Judy, Don Kings. Hi to Ridwan, Lentek Power for Steam, Aiko, Pax, Elzar. Hi to Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Okay, so dahil po napag-usapan doon, nabanggit po nating kababayan loyalista makabayan, yung tungkol po doon sa Mindanao, di ba nag-react siya na hindi po niya gusto or ayaw niya na ihiwalay po yung Mindanao sa Pilipinas kasi nga saan naman dito kukuha po ng pondo yung Mindanao makabayan at kawawa naman talaga ang kababayan natin na mga Mindanaoans. So dahil napag-usapan nun yan, sinabi kasi ni FPRD makabayan na hindi daw legal daw ang kanyang mungkahi na ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Yan kasi ang kanyang sinabi lately lang. So sabi ko dito, wala namang nagsasabi na illegal ho yun. Pero sana isipin niya na ano ba ang kahinatnan dito, ano bang outcome dito kung sakaling mangyayari po na ihiwalay or mahiwalay na yung Mindanao sa Pilipinas. Di ba? Ano kayang outcome niya makabayan? Do you think hindi magkaproblema ang karamihan po sa ating kababayan? So pwede naman po tanungin po ni FPRD yung mga NPA makabayan. Bakit NPA, Sir Aban? Siyempre, pwede naman tanongin yun eh. Di ba? Mahirapan dito yung NPA makabayan kasi nga, kukuha pa sila dito ng passport, kukuha sila dito ng visa. So, paano sila makapunta po ng Luzon or Visayas makabayan? Joke lang. Actually, ayaw talaga ni Sir Ivan na ihiwalay po yung Mindanao sa Pilipinas. At majority po sa ating kababayan po ng mga Pilipino, ayaw talaga nila. Meron akong tinanong makabayan, classmate ko, nandyan po sa Davao, sa Tagum, isa po siyang manager makabayan sa Radio Wealth. Sabi niya, tinanong ko, bro, okay naman sa inyo na ihiwalay po yung Mindanao? Sabi niya, ayaw ko, bakit naman? Kasi nga, sabi daw yan ni FPRD, pero nakita niya makabayan.
Siya po ay isang Duterte supporter pero hindi niya nagustuhan po yung mungkahi po ni FPRD makabayan. Sabi niya ayaw niya eh. Okay, so dito po sa balita, para karagdagan po sa ating informations na sinabi ho yan ni FPRD at saka after that, pupunta tayo doon sa ICC na issue makabayan. Sa for more details, let's watch this. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Jordin Jesus Romualdo. Maituturing daw na sedisyon ang panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, Is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste, they thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal, against the Constitution. No, it's not under the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. It is based on the right of the free will of determination of the people. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession. Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Tingin din niya, palpak ang plano. Kaya panawagan ng Pangulo, I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. kahit ang mga leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naniniwalang wala sa hubog at hindi napapanahon ang isinusulong ng dating presidente. Newly created province kami at ongoing yung transition ng rehiyon. At first time pang mangyayari on the 2025 na magkakaroon ng mandato ang parliament. So for us, masyadong it's too early, no, it's too early. No, it's too early at it's not yet the proper time. We need to unite. Tingin naman ng isang political analyst, tila psychological warfare na ang nangyayari sa panawagang secession. Tiyempo kasi ito sa kainitan din ng mga issue laban sa mga Duterte gaya ng ICC probe. Ang gusto mangyari dito is ma-discourage or ma-deter or ma-dissuade yung gobyerno ng Pilipinas, in this case, the Marcos Jr. administration, from cooperating with the ICC. May tinatawag dyan sa politika madman theory. Nung manggugulo ka lang para hindi ka guguluhin ng iba. Parang it's a kind of a intimidation tactic. Okay, so dahil nabanggit doon yung ICC mga kabayan, ipapakita ko yung balita tungkol ito sa sinabi po ni Clarita Carlos, ni Ma'am Clarita. Naalala pa ba natin? Kasi nga sabi niya, hindi daw siya naniniwala na meron ng warrant of arrest itong si FPRD. Kasi nga under investigation pa naman po kung nagkaroon dito ng investigation yung ICC. So sabi niya, wala pa daw itong warrant of arrest si FPRD. So nangyari ito kay FPRD mga kabayan, that is bugso lang po ng damdamin. Kaya nasabi niya na gusto niyang ihiwalay dito yung Mindanao sa Pilipinas at saka nanggugulo lang po dito, totoo lang, nanggugulo lang po dito si FPRD. That is ang kanyang taktika mga kabayan. Sabi pa nga na ibang mga vlogger doon po sa gumagamit po ng pangalan ng loyalista, sabi niya chess master na daw mga kabayan or gumalaw na daw yung phone ng isang chess master. Niwala tayo
tayo doon. Hindi, panggulo na talaga yan eh. Sa mga kababayan, para maintindihan natin, ipapakita natin yung video ni Ma'am Clarita. And after that, merong ipapakita sa inyo na ebidensya na doon po ito nalaman ni Ma'am Clarita kung saan na nakuha dito ng informations kung bakit nasabi niya na wala pa pong warrant of arrest itong si FPRD. So for more details, let's watch this. Naniniwala si dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos na hindi totoong may warrant of arrest ng inilabas ang ICC, International Criminal Court, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Carlos, patuloy pa kasi ang investigasyon ng ICC kaya malayo magkaroon na agad ng warrant ang dating Pangulo. Muli naman niyang binigyan din ang naging utos ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ito makikisa sa investigasyon ng ICC kaya ngayon may tuturing pa rin pangimasok sa soberanya ng Pilipinas ang ginagawa ng Rome Statute. Samantala, naniniwala naman ang profesor na bugso lang ng damdamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapahayag ng planong secession ng Mindanao mula sa Pilipinas. Nung pang-mayor siya, nakita na niyang kung paano siya nasasakal ng national government sa Malacanang. So dugtong mo yun, if you will notice, nag-campaign siya for federalism. Actually, yung gusto niyang mangyari, magbibigay naman yun ng federal system. They don't need to secede. Okay, so sabi niya mga kababayan, naniniwala siya na wala pa pong warrant of arrest itong si FPRD. Sabi niya ni Ma'am Clarita Carlos. Saan niya nakuha, Sir Ivan? Kasi nga, day before, mayroon pong post po si Trillanes mga kababayan. Ang sabi po ni Trillanes, there is no ICC warrant issued that I know of. Chill lang, masyado naman kayong praning. Darating din yan when you least expect it. So I think dito niya nabasa po ni Ma'am Clarita Carlos kaya sabi niya, I believe na wala pa pong warrant of arrest itong si FPRD. Okay, so alam niyo ba mga kababayan, dagdag ko lang to. Kasi kung maalala ho natin, yung statement po na sinabi niya na hindi daw siya magpapahuli ng buhay sa ICC mga kababayan, sinabi niya kasi doon na okay na daw siya kasi nga 80 years old na siya mga kababayan. So handa na daw siya. Sabi niya 80 years old. Doon po sa kanyang edad makaabayan, actually, hindi naman totoo yun eh. Hindi naman siya 8 years old pa. Bakit ko nalaman? Kasi tinanong ko kanina sa Google makaabayan, hindi pa po 80 itong si FPRD. 78 years old pa lang po si FPRD makaabayan. So, bakit naman niya, pagsinungalingan ang kanyang edad makaabayan? Bakit niya gamitin 8 years old? Hindi ko talaga magets kung bakit ginamit niya yung 8 years old na samantalang ang totoo po ng kanyang edad only 78 years old pa naman po si FPRD. Di ba? So anyways mga kababayan, yan po tayo nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, salamat po sa pagpapahintulot mo sa akin na makita ang isa pang magandang pagsikat ng araw. Bawat hininga ko ay dahil sa iyong biyaya. Salamat Panginoon. Anuman ang harapin ko ngayon, alam kong kaya kong tiisin, malampasan at mapagtagumpayan sa tulong mo. Nagpapasalamat po ako sa iyo ng maaga dahil ang iyong lakas at kapangyarihan ay alalay sa akin. Ang iyong karunungan ay gagabay sa akin at ang iyong kapayapaan ay pupuno sa akin. Naway mapuno ang araw na ito ng maraming pagpapala. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.